Nagsimula ang palabas sa parking area sa hospital. May isang lalaki na naghahanda para gawin ang kanyang trabaho. Siya ay nakasuot ng uniform ng nurse. Ang lalaki ay nagngangalang Alex at nagsimulang pumasok sa hospital. Hindi siya nurse o medikal na manggagawa sa hospital dahil si Alex ay isang hitman na sa pagkakataong ito ay nakatalagang tapusin ang kanyang target sa isa sa mga silid. Ang aksyon ng pagpatay na isinagawa ni Alex ay naganap ng napakabilis sa pamamagitan ng pagsukal sa leeg ng kanyang target. Nagawa niyang tapusin ang lalaki sa ilang segundo lamang. Matapos makumplito ang kanyang gawain. Pagkatapos ay umalis si Alex sa lugar at nagpadala ng ulat sa kanyang kliyente para sa kanyang natapos na gawain. Samantala sa El Paso District ng Texas, isang agent ng FBI ang nakita sa harap ng kanyang target. Ang target na kilala bilang Leon, isa siyang human trafficker at sa pagkakataong ito ay ibebenta na niya ang kanyang anak. Ibinente niya ito para pagsilbihan ang kanyang panauhin. Ilang sandali matapos ang agent ng FBI na nagngangalang Vincent ay nagsimulang pumasok sa silid kasama ang isang babae na maglilingkod sa kanya. Sa silid nais lang ng babae na gawin ang kanyang trabaho, ngunit parang pinapahaba lang ni Vincent ang kanyang oras para magawa ang kanyang plano. Sa hindi inaasahan nakita ng babae ang isang listening device sa ilalim ng damit ni Vincent. Biglang sumigaw ang babae upang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Kaagad si Leon ay dumating at itinutok ang baril sa kanyang sariling anak. Ito ang nagudyok sa anak na kinagat niya ang kamay ng kanyang ama upang siya ay makawala. Mabilis na sinubukan ni Vincent na i-secure si Leon sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng bintana. Sa kasamaang palad dahil ang lalaking si Leon na nahulog kasama si Vincent ay namatay kaagad matapos ang kanyang katawan ay sumalpok sa kotse. Para sa insidenteng iyon si Vincent ang may kagagawan ng lahat. Nakatanggap pa siya ng papuri mula sa kanyang mga nakatataas. Ang lalaking nagngangalang Gerald ay labis na nadismaya sa kawalang ingat ni Vincent, lalo pat 11 buwan na rin nilang iniimbestigahan ang kaso na ito. Sa sumunod na araw bumisita si Alex sa isa sa kanyang mga kaibigan na dati ring isang hitman na nagngangalang Mauricio. Pagkatapos ay nagbigay kay Alex ng bagong trabaho na nagtatarget ng 2 taon ng sabay-sabay na mapatay. Bagaman si Alex sa una ay tumanggi sa kadahilanang siya ay nagretiro na, sa huli ay tinanggap niya ang trabaho. Sa isang hotel nakilala ni Alex ang isang kliyente ni Mauricio na magbibigay ng direksyon patungkol sa mga target na isa sa katuparan. Ang lalaking ito ay nagngangalang William at sinabi kay Alex na gawin ng madali ang trabaho. Dahil dito umalis agad si Alex para simulan ang kanyang misyon. Si Alex na palaging profesional din sa kanyang trabaho, siya ay may sakit na bumabagabag sa kanya. Kilala siya na may Alzheimer's, isang sakit na madalas niyang nakakalimutan ang mga bagay-bagay at ito ay maaaring mangyari anumang oras. Sa kadahilan ng iyon din ay madalas na isinusulat ni Alex ang lahat sa kanyang gawain sa kaliwang braso. Ito ay sinadya upang madali niyang maalala kung ano ang ginawa o dapat niyang gawin. Noong gabing iyon si Alex na nasa bahay na ng kanyang target ay agad na kumilos ayon sa mga utos ni William. Sa aksyon na ito ay hindi lang naatasang si Alex na tapusin agad ang kanyang target kundi pinakiusapan muna siya kunin ang flash disk mula sa kanyang target. Kahit na ang asawa ng target ay nakita sila, sa huli si Alex ay mariing tinapos ang lalaki sa napakabilis. Ang serye ng mga pagpatay na naganap, sa wakas ay tumawag sila ng pulis sa iba pang agent mula sa Mexico. Ang agent na nagngangalang Hugo Marquez ay tila kahit na hindi gaanong pabor sa pulisyan ng Amerika. Binanggit pa niya na ang paghawak ng mga katulad na kasong iyon ay magiging napakabilis sa kanyang bansa. Sa susunod na araw ay inilipat si Beatrice sa isang bahay ampunan, ngunit lingid sa kanilang kaalaman si Alex ay kanina pa nakamasid mula sa malayo. Dahil alam na ang target ay si Beatrice, noong gabing iyon si Beatrice na natutulog ay biglang nilapitan ni Alex na handang tapusin siya. Pero hindi tulad ng dati nitong mga kilos, si Alex na nalaman na lang na ang target niya isang bata lang. Mas piniling umatras ni Alex at bawiin ang mga intensyon na ito. Biglang nakipagkita si Alex kay William at agad niya itong binugbog. Sinabi ni Alex na hindi siya tumatapos ng bata, kahit na iyon ay isang utos. Sa kanyang mga kadahilanan agad na kanselahin ni Alex ang kanyang kontrata sa pamamagitan ng pagbabante sa kanya na hindi ibigay sa kanya ang flash disk. Binyantaan din ni Alex ang kanyang kliyente na huwag pakialaman si Beatrice, dahil hindi siya magdalawang isip na patayin si William kapag may nangyaring masama sa babae. Nakatanggap ng mga pagbabante mula kay Alex, isang takot na si William pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Devonna Silman, ang babae na kanyang superior. Gayon din ang figure na nagbigay kay William ng utos na mag-recruit ng hitman. Si Devonna ay kilala rin bilang isang maruming opisyal na may mahusay na autoridad sa El Paso. Habang si Alex ay pinapakalma ang sarili sa isang bar, nabalisa siya sa eksenang nasa harapan niya dahil nakita niya ang isang lasing na lalaki na hinaharas ang nag-iisang babae. Dahil dito si Alex na nagalit sa kabinugbog ang lalaki.
Pagkatapos ay nagpasalamat ang babae kay Alex, nagpakilala siya kay Alex bilang si Maya at nakipag-inuman sa kanya. Pagkatapos na makasama si Maya, nagulat si Alex sa balita ng pagpatay kay Beatrice. Sa kasamaang palad siya ay nakalimot dahil sa kanyang sakit na akala niya ay siya ang pumatay sa dalaga. Ngunit bumalik ang alaala nito matapos makatanggap ng paliwanag mula kay Maya. Nang mapagtantong nasa panganib siya, si Alex na ayaw na may mangyaring masama kay Maya saka pinaalalahanan siya na huwag lumabas ng hotel. Agad na umalis si Alex at pumunta sa kanyang sasakyan. Nalaman agad ni Alex na may nakalagay na bomba sa ilalim mismo ng kanyang sasakyan. Hindi lang iyon, si Alex na gustong umalis mula sa sasakyan ay muntik ng matamaan ng putok mula sa misteryosong lalaki na hindi kalayuan sa kanya. Sa kasamaang palad para kay Maya na binalaan na manatili sa silid ng hotel ay lumapit kay Alex upang balak na bigyan siya ng gamot na naiwan niya. Dahil dito kinailangan niyang mamatay matapos pagbabarilin ng misteryosong lalaki. Hinarap ni Alex ang lalaki hanggang sa matalo niya ito. Nagulat si Alex dahil ang taong gustong pumatay sa kanya ay si Mauricio na dating kaibigan niya. Ngayon ay wala nang pakialam si Alex kung kaibigan man niya si Mauricio. Pinasabog niya ito kasama rin ang katawan ni Maya na inilagay niya sa trunk ng sasakyan. Nagsimulang magkaroon ng kaunting liwanag ang mga pulis tungkol sa pumatay kay Beatrice. Dahil ang mga armas at bala na ginamit ay kapareho ng pag-aari ni Mauricio. Sa kabila ng mga indikasyon na ito, si Vincent na hindi pa sigurado ay gusto pang makaalam ng higit pa. Sa kabilang banda, si William na nasa gym ay biglang nilapitan ni Alex at agad siyang binaril sa ulo saka umalis sa lugar at nagmamadaling tinungo ang kanyang pinagtataguan sa bakanteng gusali. Sinimulan ni Alex na buksan ang laman ng flash disk na nakuha niya sa aksyon noong isang araw. Mula rito ay nabunyag na sa lahat ng oras ang lalaking may-ari ng flash drive ay si Ellis na pinatay ni Alex sa simula pa lang. Mayroon ding recording at chat ni na Ellis at Devonna sa flash drive na hindi sila magkasundo tungkol sa maduming negosyo ng babae. Hindi lang yung may mga larawan din na nakasave at nag-record ng ebidensya ng niloko ng kanyang anak na nagngangalang Randy, si Beatrice. Sa kadahilan ng ito, si Devonna ay lubos na nag-aambisyon na makuha ang flash drive na ito, kasama na ang pagtanggal kina Ellis at Beatrice bilang pangunahing mga saksi sa kanyang masasamang aksyon. Kinabukasan, si Vincent na hanggang ngayon ay nalilito pa rin sa kanyang investigasyon na tinatalakay ng kaso ng pagpatay kasama ang isa pang agent na nagngangalang Linda. Ngunit nangyari ang hindi inaasahang pangyayari, siya na naguguluhan pa rin sa kaso ng pagpatay nang biglang tumawag si Alex. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Alex na siya ang pumatay kina Ellis at Mauricio, ngunit hindi siya ang pumatay kay Beatrice. Maging si Alex ay iniwan na rin ang kaso ng pagpatay sa dalaga para makapag-imbestiga ng maigi si Vincent. Subalit hindi nagtagal ay tumigil ang pag-uusap sa telepono, kasama si Linda na maaaring matunten ang kinaroroonan ni Alex. Pagkatapos ay pumunta na sila sa kinaroroonan ni Alex. Sa kasamaang palad ay hindi na nagawa ng dalawang agent na makita si Alex. Samantala sa isang party, si Devonna na ayaw na may masamang mangyari kay Randy. Saka nakipag-ugnayan sa mga pulis para bantayan ang paligid hanggang sa ipadala si Vincent at ang kanyang kawan para bantayan ang lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay tila napakadaling nakapasok si Alex sa lugar. Tinapos ni Alex si Randy habang si Vincent na napagtanto ito ay agad na sumugod upang hanapin si Alex. Sa kabila ng direktang paghaharap ni Vincent at Alex, hinayaan ni Vincent na makaalis si Alex. Si Alex na hindi pa nakontento sa pagpatay lang kay Randy, balak na ngayon ni Alex na patayin si Devonna sa kanyang tinitirhan. Gayunpaman, lumabas na ang malaking bahay ay binantayan ng husto ng mga pulis na naging resulta ng shootout. Hanggang sa nakaharap ni Alex si Devonna. Kung tutusin ay handa na siyang magpaputok. Ngunit ang swerte ay nasa panig pa rin ni Devonna. Si Alex na handang barilin si Devonna ay naubusan siya ng bala sa kanyang baril. Ito rin ang ginamit ng mga pulis para mahuli si Alex. Sa interrogation room, si Alex na mahina pa ay kinailangang tumanggap ng malupit na pagtrato mula sa mga pulis. Isang lalaking nagngangalang Denny ay hindi man lang nagdalawang isip na bugbugin si Alex ng paulit-ulit para lang aminin ang lahat ng kanyang kilos. Hanggang ngayon si Alex na nagpumilit pa ring tumanggi sa utos ni Denny, sa halip ay nagpahayag na gusto lang niya na makita si Vincent. Ang problema ay naiintindihan niya na sa El Paso Police Department ay walang kahit isang opisyal na maaaring kumampi sa kanya. Samantala sa kabilang banda, si Vincent na unti-unting naliwanagan sa serye ng mga pagpatay sa wakas ay nagulat ng kanyang mga natuklasan kay Gerald. Hiniling din ng agent ng FBI kay Gerald na ilipat si Alex sa kustodiya ng FBI. Dahil sa pag-aproba ni Gerald na sa wakas ay nadala ni Vincent at ng kanyang koponan si Alex sa pasilidad ng ospital ng FBI. Sa silid ng paggamot, sinabi lahat ni Alex at si Devonna ang mastermind sa lahat ng mga nangyayari. Ngunit nakalimutan ni Alex ang mga ebidensya ng krimen ni Devonna kung saan niya itinago, at saka ang note sa kaliwang braso niya ay nabubure na rin simula nung dumating siya sa hospital.
Nang gabi ay biglang nagising si Alex na natutulog sa pagdating ng isang doktor. Ang doktor na dumating ay messenger pala ni Devon na sadyang itinalaga para tapusin si Alex. Buti na lang at nagising si Alex na agad niyang binugbog ang doktor. Pagkatapos ay sinubukan ni Alex na makatakas sa hospital. Ngunit sa labas ng hospital ay agad na tinutukan ng mga nakabantay na grupo ng mga pulis si Alex at pinaputukan. Gayunpaman lumalabas na si Alex ay nakipagpalit na sa kanyang damit sa doktor. Dahil dito ay binaril ng sniper ang doktor, habang agad namang tumakbo si Alex patungo sa isa sa mga sasakyan. Ngunit ang sasakyan na ito ay kay Vincent. Nakipagtalo pa siya kay Vincent, bagamat hindi niya matandaan ang maraming bagay. Biglang naalala ni Alex ang mga salita ni Barry na pinaniniwalaan niyang susi sa lahat ng mga problemang kinasasangkutan niya. Si Vincent ay sinabi ang magandang nangyari sa kanyang buhay. Kaya nagpasya si Alex na umalis at ipaubaya kay Vincent ang pakikipaglaban sa kaso ni Beatrice. Si Alex na lumabas ng kotse na walang dalang armas, sa halip ay nakatanggap ng sunod-sunod na putok mula sa ilang mga pulis na nakapaligid sa kanya at dito kinailangang mamatay si Alex ng napakalungkot. Kinabukasan ay biglang naalala ni Vincent na tumingin sa mga larawan ni Alex ang sinabi ni Barry na nangyari na makikita sa isa sa mga larawan. Pagkatapos si Vincent at Linda sa kaagad na pumunta sa gusaling pinagtataguan ni Alex. Hanggang sa tuluyang makuha nila ang flash drive na nakatago mismo sa sulat ni Alex. Ngunit ang mga ebidensyang ito ay hindi pa sapat para sa mga ginawang krimen ni Devon. Maging si Gerald ay hindi sang-ayon kay Vincent, kaya binigyan niya ng bakasyon si Vincent para makapag-relax ang kanyang isip at hindi na kailangang makialam pa sa kaso. Noong gabing iyon si Devon na nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam. Dahil sa pagkamatay ni Alex, ay nakita na ngayon sa kalagitnaan ng paliligo upang maibsan ang kanyang pagod. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may biglang sumulpat na misteryosong figure sa likod niya. Naagad namang sinakal ang lalamunan ng babae na walang magawa. Sa kabilang banda si Vincent na nasiyahan sa inuman sa bar kasama si Linda ay biglang nabigla sa balita ng pagkamatay ni Devon na pinatay umano ng isang misteryosong lalaki. Si Linda na nakakita ng balita ay tila hindi nagulat, dahil alam na niya ang motibo at kung sino ang may kagagawa ng pagpatay. Ang misteryosong figure na tumapos kay Devon ay sinunog ang mga damit at kutsilyo na ebidensya ng kanyang mga aksyon. Na nakakagulat na ang misteryosong figure na laging nakamaskara ay si Hugo pala. Tila galit na galit si Hugo sa inasta ng mga awtoridad sa Amerika kaya nagpasya siyang bumaba para husgahan si Devon sa sarili niyang paraan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.